Ayan. Magandang umaga sa lahat. Today, unahin natin si Lord. In our daily prayer and devotion, dapat una siya palagi. Ngayon, una gumising yung mga anak ko, kaya medyo nauna ko sila. But I still have time to worship the Lord this morning. Shall we worship God? Hallelujah. There is none like unto you, my Father. Holy and righteous and all. There is none to compare with your majesty. Upon my name, oh your name, Lord, I will call. And I worship you, Lord, I worship you. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God. And I worship you, Lord, I worship you. For you, you alone, my God. Hallelujah. There is none like unto you, my Father. Holy and righteous in all. There is none to compare with your majesty. Upon my knee, all your name, Lord, I will call. And I worship you, Lord, I worship you. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God. And I worship you, Lord, I worship you. For you, you alone, my God. For you, you alone, my God. For you, you alone, my God. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa iyong gabay sa araw na ito. Patnubayan mo ang bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong biyaya ang siyang manguna sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, ang iyong awa ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan. Gawin mong pagpapala ang lahat ng aming gagawin, Lord God. Gawin mong pagpapala, Lord God, ang lahat ng aming mga plano sa buhay. Binibigay namin sa iyo ang kapurihan, pasalamat at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen and amen. Ayan, good morning once again. The following days, pinag-aralan natin yung pinakamahalagang utos ng Panginoon, yung mahalin natin ang Diyos sa buong nating puso, sa buong kaluluwa at buong isip. The next day, ang devotion natin is yung bagong utos na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, no? So today, I don't know kung if this is just an algorithm na meron ang app na ginagamit ko. Pero I believe ito yung plano ni Lord na pag-usapan natin. I believe ito yung guide ni Lord na pag-usapan natin. Because ako din namangha, bakit ito yung ito yung nagiging topic. Pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag na pagmamahal pa rin. Pagmamahal sa ating kapwa. Pagmamahal
kung anong klaseng katuruan sa pagmamahal ang meron dito. No, we're taking from 1 John chapter 3 from verse 11 papunta ng 18. No, pero may isang verse dito na naka-highlights ang 16, no? Ito yung sinulat ni John patungkol sa mga mananampalataya na kung saan dito pinapahayag, dito pinapaliwanag kung paano nga ba ang pagmamahal natin sa kapwa at kung ano dapat ang pagmamahal natin sa kapwa ang ibigay natin sa kanila, no? Katulad ng pagmamahal ni Kristo. Hindi ko na siya isa-isahin from verse 1 to, kasi medyo malalim siya na discussion. Namimiss ko tuloy si Pastor Ferdy in this matter kasi magaling kasi yun sabihin natin, mag-categorize ng mga ganitong bagay. But of course, this is devotion. We will just pick some important verse doon sa gustong ipaliwanag, gustong ipagawa ng Diyos sa atin sa araw na ito. Now, taken up from verse 11 of 1 John chapter 3, sinasabi dito, the message you heard from the very beginning is this: we must love one another. We must not be like Cain. Okay? We must not be like Cain. He belonged to the evil one and murdered his own brother. Ito yung history ni Cain at ni Abel, na pinatay ni Cain si Abel. Why did Cain murdered him? Because the things he himself did were wrong, and the things his brother did were right. So dito, makikita natin si Cain na pinatay niya si Abel dahil si Abel nakagawa ng tama at siya ang nakagawa ng mali. Now, tingnan natin kung anong nasa dulo nito. Anyway, that's just a passage. Magha-highlights tayo doon sa verse 16 mamaya. Now, so do not be surprised, my friends, if the people of the world hate you. Yeah, of course. We know that we have left that from over into life. We know it because we love others. So, ang pagmamahal pala natin sa kapwa is yun yung katibayan na umalis na tayo doon sa buhay na patungong kamatayan. Nandito na tayo sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Kaya nagkaroon to ng result, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Now, let's continue. In verse 14, we know that we have left it and come over into life. We know it because we love others. Those who do not love are still under the power of death. Wow. So ibig sabihin pala, yung hindi marunong magmahal sa kapwa is under pa pala sila sa kapangyarihan ng kamatayan. Ganda nito Okay. Those who hate others are murderer. Ako po. And you know that murderers do not have eternal life in them. Okay. Bago natin pupunta ng 16. Na-trigger ako sa verse na to. In verse 15, pansinin muna natin to. Those who hate others are murderers. Wow. May kinagagalitan ka ba ngayon? Meron ka bang kinapupuutan? Ako po. Sabi sa Biblia, murderer ka pala. So ito dahilan bakit tinuruan tayo kung paano mahalin yung kapwa natin. Wow. Those who hate others are murderers. And you know that murderers do not have eternal life. Oh. In 16, ito pa usapan natin. This is how we know what love is. Ito yung pag-ibig dapat na ibibigay natin sa ating kapwa. This is what we know what love is. This is what we know what love is. Ito Christ gave His life for us. Yun ang pag-ibig.
Christ gave His life for us. Okay? We too, then, ought to give our lives for others. Medyo, kung literally natin to. Ayan, let's continue. May dumating lang na tao. Nasaan na ba tayo? Ayun nga. Sinasabi dito na ito yung klaseng pag-ibig, no? Na tinuro sa atin. Malaking bagay pala talaga tong maintindihan natin tong mga bagay na to. Why? Because how ironic na tayong mga Kristiyano, mahilig pa rin tayong makipag-away, mahilig pa rin tayong bardagulan sa mga kapwa natin, malayo naman pala sa kautusan ng Biblia. Kung titingnan kasi natin, balikan natin yung 16. This is how we know what love is. Okay. Naka-highlights dito yung tinatawag na Christ gave His life for us. Okay. Ito yun mayroon siyang mayroon siyang diniin siya eh. This is how we know what love is. Kasunod noon, Christ gave His life for us. So, meaning, ayan. So, sorry, may pumasok lang. Yun, balik tayo doon. Saan na ba tayo? Sa 16. Yun, ito yung binibigyan diin. This is how we know what love is. Christ gave His life for us. Meaning, yung meaning pala ng love na tinuturo dito sa Biblia is yung binigay ni Kristo yung buhay niya. Wow. In other words, love is sacrifice. Love is painful. No, pag nagmahal ka, get ready to sacrifice. You have to be ready na masaktan. No? We're not talking about eros love. We're talking about agape love or the unconditional love. Love is sacrifice. Kaya karugtong nito, sinabi dito, this is how we know what love is. Christ gave His life for us. Ang karugtong nito, we too then ought to give our lives for others. We too, tayo din. Inuutusan ng Diyos para matupad natin, para masunod natin ang ganitong klaseng pag-ibig. Kailangan natin ibigay ang ating buhay sa ating kapwa. Literally, kung pag-usapan natin to, medyo mahirap. Kasi, example, i-donate mo yung puso mo sa kapwa. No. It's not all about that. Pagkakaunawa ko dito, is this, we give our life. Meaning, ibigay natin mismo ang ating sarili sa pagmamahal sa ating kapwa. No? We need to sacrifice. We need to be ready, okay, to receive pain. Kailangan nating handang masaktan sa pagmamahal natin sa kapwa. Ibabato ko doon sa katotohanan na si Jesus binigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat, sa ating lahat. So ganun din tayo. Sa pagmamahal natin sa ating kapwa, ibigay natin ang ating buhay. We need to reach them out. Abutin natin sila nang matanggap din nila at magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Yun yung ibig sabihin nun. Abutin natin sila.
At doon tayo masasaktan. Bakit? Doon ka makakasalubong sometimes ng mga pilosopo, sometimes doon ka marireject, no? Naranasan ko dati in our Bible school days, nag-i-evangelism kami. My partner, which is now is a blessed Pastor Adelino, nasa Cebu ngayon. Naalala ko dati, pag nangatok siya sa bahay, sinasarahan siya. Hindi ko ma-take yun, kumbaga, pero siya, very passionate siya na para gawin yun. Nangangatok talaga siya. Ako, nasa distansya lang eh. Kumbaga, safety ako palagi kasi pag pinapasok na, saka ako papasok, saka ako sasama, papasok. Pero pag ni-reject, ang sa point ko, iniisip ko, hindi ako kasama na ni-reject. Hindi ako kasama na sinaraduhan ng pinto. Well, duwag lang siguro ako nung time na yon. And I learned from him. I admire him the way he loved people by sharing the word of God, by reaching them through para matanggap yung salvation. And yeah, yun ang tamang gawin. Mali yung ginawa ko na nasa distansya lang, no? So anyway, but I learned so much out of it. Natutunan ko yun nung sa panahon ko na hindi na kami nagsama, nasa iba't iba na kaming lugar, nasa ibang church ako, nag-aral ako ulit. Isa sa mga requirements namin is to reach out, to bring the love of God to the community. Kaya nag-engage ako ng mga concert crusade, tapos evangelism, house to house. Napunta ako sa isang community ng mga Muslim. I remember in Silang, Cavite. Pero nandun yung puso na kailangan mo silang maabot. Kailangan mong ipadalhin sa kanila yung pagmamahal ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo para sa kaligtasan nila. And you know, this is what happened. This is very, very real testimony. So kami, mga Muslim, ganito, ganyan. Iba't iba yung mga kasamahan ko dun kasi iba-iba yung mga church nationwide yun. Mga ka-team ko that time is taga Cabuyao, taga Norte, yung isa, tapos yung isa taga Dasma. Pumasok kami. Since ako yung nakatuka sa time na yan, sa araw na yan, ako yung nagiging team leader nila. Pumasok kami. Isa lang ang bungad ng mga tao dun sa loob. Sinasabi nila na ang Diyos na pinaniwalaan nila ay Diyos na makapangyarihan, which is si Allah, at nagpapagaling. And then, suddenly, nakita ko yung isang matanda na nakahiga sa gilid. Hindi siya makatandaan, siguro mga 50, 60 years old. And then sinabi ko, ano bang karamdaman ni nanay? Ganon. Sabi ng mga kasamahan doon, ano yan sir? Parang may ano sa buto, mayroong yung narurupok na buto, ganon. Hindi na makatayo. Sabi ko, okay. Since meron na pala kayong sinasabi nating faith, meron na kayong pananampalataya, bago kami umalis, pwede bang manalangin muna kami sa pamilya at sa kay nanay na nakahiga. Yun na lang ang iiwan namin. Manalangin na lang kami sa pangalan ni Jesus bago kami umalis. Kasi wala na, sarado Muslim sarado. Kumbaga, hindi na kami makapag-share. In my own instinct, mahirap nang mag-share doon. So, alis na lang kami, iwan na lang kami ng panalangin, tapos nakita ko yung nakahilata doon. Nalapitan namin, nanalangin kami. We pray. After prayer, paalam kami, umalis kami, proceed kami sa ibang house. And you know what happened? This is very, very amazing. This is really the miracle of God. Naalala ko, Friday kami nag-evangelism Sunday.
sa church namin sa Silang, may isang pumunta doon na Muslim. Hinanap kami. You know why? Because for the very first time, after daw namin umalis, mga ilang oras, lumakad daw yung nanay nila, uminom ng tubig sa kusina. Lumakad, uminom ng tubig sa kusina. Tapos, nakatayo na, lumalakad sa loob ng bahay, nagulat sila. Pumunta until now, I believe nasa church sila sa Silang, sa pinanggalingan kong church. Nandun pa rin sila, buong family. Hindi tayo kasi ang gagawa ng mga bagay na yun. Si Jesus na dala-dala natin. Si Jesus na nagmamahal sa kanila. And you know, itong devotion na to, I find out na ito yung lalim ng pagmamahal ni Kristo na gusto niyang gawin natin sa ating kapwa. Okay? To reconcile everything, ito yun. Minahal tayo ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At ito yung bagong utos na sinabi niya, napag-usapan natin kahapon. Mahalin ninyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Meaning, kung ano ang agenda ni Kristo sa pagmamahal niya sa atin. Ano ba agenda niya? Ang agenda niya sa pagmamahal niya sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ganon din dapat ang agenda na meron tayo para sa ating kapwa. Okay? Ganun dapat ang agenda na meron tayo para sa ating mga tao sa ating paligid. So kung gaanong minahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, ganun din dapat tayo magmahal sa ating kapwa. Dadalhin natin ang kaligtasan, ang kamatayan ni Kristo para sa kanila, nang sa gayon, kung ano man yung natanggap natin na buhay na walang hanggan, matanggap din nila sa pamamagitan ni Kristo. Yun at ito ang pag-ibig na tinuturo ni Kristo sa atin. Hindi ako maniniwalang wala kang kaklase kung estudyante ka. Hindi ako maniniwalang wala kang katrabaho kung trabahante ka. Hindi ako maniniwalang wala kang kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So this kind of love, itong uri ng pag-ibig na to, ito yung gusto ng Diyos na dalhin natin sa kanila. Dahil kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano niya binigay ang kanyang buhay sa pagmamahal sa atin, ganun din dapat tayo ibigay natin ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating atensyon para sa kanila. Nang gayon, matanggap din nila ang buhay na walang hanggan na binigay ni Kristo sa atin, bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? So sa umagang ito, let us be available. Let us be teachable sa salita ng Diyos. And let us open our heart para magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng tapang, no? Para ipahayag ang salita ng Diyos, para ipahayag ang plano ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong kadakilaan na patuloy naming nararanasan. Panginoong Hesus, hayaan niyo po na ang aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito ang siyang magmulat sa amin upang mas lalo naming maintindihan, maunawaan ang pag-ibig na gusto mong gawin namin sa aming kapwa. Ang pag-ibig na ikaw muna ang unang nag-demonstrate papunta sa amin. Lord, tulungan mo po kami na magkaroon kami ng matapang at masigasig na puso para ipahayag ang kaligtasan na galing sa iyo.
Pagpalain mo ang aming mga gawain, pagpalain mo ang aming mga leaders, ang aming mga pastor, Pastor Ferdinand Ventura, Sister Joy. Maraming salamat at ginamit mo sila, Lord God, para sa pagdala at para sa pag-lead sa amin sa City of Hope Urban Mission na magamit ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Bigyan mo sila ng katalinuhan, bigyan mo sila ng anointing sa araw-araw. Bigyan mo sila, Panginoon, ng knowledge at wisdom, Lord God, upang matugunan, upang magampanan nila, Lord God, ang mission at vision na pinagkaloob mo sa City of Hope Urban Mission. Pagpalain mo ang aming pastor, Pastor Rewel Perez, kasama ang kanyang may bahay. Kanilang buong pamilya, ingatan mo sila, Lord God. Proteksyonan mo sila at huwag mong hayaan, Lord, na magkaroon sila ng mga problema sa buhay. Bagkus, tulungan mo sila at ingatan mo sila. Lord, I pray for my family. Maraming salamat sa iyong pag-iingat, sa iyong provision sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, at ikaw, Panginoon, ang Jehovah Shammah sa aming buhay, Lord. Patuloy ka, Panginoon, na maitaas sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, hayaan mo na ang aming puso at isipan ay maging sentro sa iyo sa bawat araw at oras ng aming buhay. Pagpalain mo maging ang aming mga partner na Pastor Abilino Abakain, kasama si Ate Lorena. Lord, huwag mo silang pabayaan. Ingatan mo po sila, Lord God. Katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan at higit sa lahat, bigyan mo sila ng katalinuhan at wisdom galing sa langit para sa kanilang ministeryo na pinagkaloob mo sa kanila, Lord God. Continue to equip them and continue, Father God, to be with them as always, as you allow them to do things for your glory. Lord, maging ang aming mga kasamahang iglesia sa City of Hope Urban Mission, City of Hope Canada, sa pamumuno ni Brother Mark Guerra at ni Pastor Keith, Lord God, kasama ang team, ingatan mo po sila, huwag mo silang pababayaan, at salamat, Lord, sa iyong plano sa kanilang buhay at sa ministeryo sa lugar ng Canada, Lord God. City of Hope Canlubang at City of Hope Bañadero. Lord, ang aking mga kasamahang leaders, Lord, sa lugar na yan, sa church namin, Lord God. Patuloy mong ingatan at patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Lord, the City of Hope General Trias, Dasmariñas, the City of Hope Cavite, and the City of Hope GMA, Lord God. Patuloy mong palaguin sa iyong grasya. Palaguin dahil ikaw ang Diyos, ang nagtatanim ng mga ministeryo, ikaw din ang magpapalago. Lord, maraming salamat sa aming local church, City of Hope Marikina, City of Hope, Panginoon, Batangas City, and even Lipa, Batangas, Lord God. Maging sa Sugoy, Sorsogon, Lord God. Pagpalain mo ang mga iglesia, ang mga simbahan, Lord. City of Hope maging sa bubuksan sa Cavite City, Lord. At sa City of Hope soon, na bubuksan din sa Santa Rosa. Lord, ang iyong glory ang siyang mag-prevail sa mga gawain na iniatang mo sa amin. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang aming buhay ang siyang maging kagamit-gamit, maging gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat sa aming mga partners sa Hong Kong, Singapore, maging sa Korea, Lord God. May mga partners na mga pastor. Pagpalain mo ang KDM, maging ang ministeryo, Lord God, ng Ebanghelyon, Lord God. Patuloy mo na i-bless ang mga gawain pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Aking mga pastor, ang aming mga pastor, ingatan mo, pagpalain mo, Pastor Gino C. Piduccino, sa kanyang buong pamilya, Pastor LD Shoko, Tita Rodora at kay Liza at sa buong family, Lord God. Continue to bless them. Continue to protect them and provide them everything, Lord, na kailangan nila, Lord God. Maging ang aming mga kapasturan, Lord, na hindi ko pa na-mention dahil sa dami nila, Lord God, ingatan mo sila, pagpalain mo sila, at hayaan mo na ang iyong mga pabor ang siyang bubuhos sa kanilang buhay. Sa aming mga pastor,
na pinanggalingan ko kung saan ako natuto. Pastor Edgar Bantigi, Pastor Giovanni Bantigi, Lord God, the entire family of CFM, Pastor Sincio Asomin, Lord God, pagpalain mo sila. Ingatan mo sila. At maraming salamat dahil sa nitong mga huling mga araw, gagamitin mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Maging ang aking pamilya sa Zoe family, Lord God, in Montalban, pagpalain mo rin sila, Lord. Huwag mo silang pabayaan, ingatan mo po sila. Maraming salamat. Maraming salamat. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you. Naku po, umabot tayo 30 minutes ngayon dahil maraming intermission, no? May pumapasok, may nangangatok. Anyway, so see you tomorrow and God bless you, people of God. Thank you for your time. Thank you.